Genesis chapter 20. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pinakilala niya kay Sara, kaya ito'y pinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, "Mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo. Siya ay may asawa na." Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sara. Kaya't sinabi niya, "Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?" Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sara at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. "Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan." Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo." Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito. At gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil dito'y ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok diyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito?" Sumagot si Abraham, "Ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito, at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, mabuti pa'y ganito ang gawin mo. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid, at sa gayoy maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin." Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae, at ibinalik niya si Sara. Sinabi pa niya kay Abraham, "Sa buong lupain kong ito'y tumira ka kung saan mo gusto." Ito naman ang sinabi niya kay Sara, "Binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak, bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayoy hindi iisipin ni numan na ikaw ay may ginawang masama." Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sara, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Hindi sila magkaanak. At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. Mateo chapter 20. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng magagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo sila sa upa na isang salaping pilak, sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampantang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon, at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak.
Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tagi-isang salaping pilak. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Nang nasa daan na sila, papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Maiinom ba ninyo ang kopa na malapit ko nang inumin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasan nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ang naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga anak ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakitang muli. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa Kanya.